Mark or Marcos chapter 1 verse 1. Ito ang sabi sa Magandang Balita Biblia. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Let's pray. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin na kumilos ang iyong Santong Espiritu, makita namin, Panginoon, ng importansya ng iyong mga salita at patuloy kaming matuto, lumalim, at ang iyong Santong Espiritu ang mangusap sa amin, magbigay ng kaliwanagan, kalinawan, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa ganun, patuloy namin itong may-apply sa iyong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pwede tayo makaupo. At itong ating pag-aaralan ay introduction lamang. Introduction lamang sa aklat ng Marcos. So, huwag niyo munang expect na explain ko yung verse 1. Next week, explain ko yung verse 1. Pero ngayon, explore muna natin kung sino si James. Oh, sorry. Lagi na lang James. Kung sino si Mark. O ano ba itong sinulat niya para sa atin. So, again, ngayon ay nandito tayo sa bagong libro na ating aralin. At ang Gospel ng Marcos or Mark ang ating napili na pagbulay-bulayan. Bakit Gospel? Bakit Gospel yung ating pag-aaralan? Dahil para mas makilala natin si Kristo. At bakit Gospel of Mark? Ay, si nanay. Kasi yes, makikita natin dito si Kristo at the same time, hindi kasing haba, hindi kasing haba ng ibang gospel ang ating pag-aaralan. So, tuloy natin. Merong 4 na gospel account sa New Testament. Tay, sabi ko, wala akong naririnig. So, Naijip ako. merong Wala ko doon. Matthew, merong Mark, and then merong John. Matthew, Mark, Luke, and John. Thank you. So, 4 ang gospel account sa New Testament. At pagkabukas mo pa lang ng New Testament, gospel agad ang matutunghayan natin. Matthew, Mark, Luke, and John. So, sa bawat account ng gospel, may kanya-kanyang focus at may kanya-kanyang tema. Dahil nakadepende rin naman ito kung sino ang sumulat at kung sino ang audience ng sinulatan. So, bigyan ko lang kayo ng onting pasada sa mga gospel. Ang Book of Matthew isinulat primarily para sa mga Hudyo, sa mga Jews, para patunayan na si Kristo ang katuparan ng Old Testament prophecies. Ang Book of Mark naman na ating pagbubulay-bulayan, na ating pag-aaralan, ang focus nito or ang tema nito ay si Jesus as suffering servant. Again, ang Mark ang pinakamaiksi at ang pinakamabilis sa 4 na gospel. O mabilis yung takbo. Kasi later on, makikita natin doon, ang word na madalas na binabanggit ni Mark dito ay immediately. Kaya nga, sabi ko kanina, kaya Mark yung ating pag-aaralan kasi hindi siya ganun katagal. Hindi katulad kapag pinag-aaralan natin ang Matthew, 28 chapters, baka ilang taon tayo matapos. Pero dito, hindi ko alam kung isang taon tayo matatapos or baka wala pang isang taon dahil maiksi lang naman ito. 16 chapters. And then yung Luke, ang pinaka-main theme ng Luke ay Jesus as Savior of the world. Jesus as Savior of the world. Si Luke ay isang physician, manggagamot, doktor siya. At ang audience ni Luke ay mas malawak na Greco-Roman. And yung pang-4 ay ang Book of John. Na ang main theme ng Book of John ay si Jesus as Divine Son of God. So, itong Book of John, kumpara sa mga 3 naunang gospel na tinatawag na Synoptic Gospel,
kung nagbabasa kayo ng New Testament, ng Bible, mapapansin nyo yung Matthew, Mark, Luke, and John, halos magkakapareha sila, kaya tawag sa kanila Synoptic Gospel. Pero, naiiba ang Book of John. So, maraming nilangpasan si John sa kanyang Gospel, yung daily timeline ng ministry ni Jesus Christ, hindi siya doon nakapokus, hindi nakapokus siya sa eternal identity ni Jesus Christ. At yun po ang 4 na tema ng 4 na Gospel ng New Testament. Okay? Again, ang Gospel ay another genre ng New Testament. Di ba kapag ng Bible. Di ba pag nagbabasa tayo ng Bible, iba-iba ang genre. Di ba? Merong poetry, ano pa ba? Merong narrative, merong story, merong law, merong epistle, merong liham. At pag sinabing gospel, another genre to. Ibig sabihin, nandito nakapaloob ang buhay at ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Dito nakasaad at kung ano yung mga pinahayag ni Jesus Christ. Again, pag binuksan mo ang New Testament, pagbukas nyo ng Bible at New Testament yung meron kayo, ano yung unang aklat na makikita nyo? Matthew. Tama? Pero alam nyo ba na hindi unang nasulat ang Book of Matthew? Sa 4 na Gospel, alam nyo ang unang nasulat? Walang iba kundi ang Gospel of Mark. Around 50 to 70 AD yung Matthew, 80 to 85, ganun din yung Luke. Yung John naman, medyo late na siya, 90 to 110 AD. Pero tanong, paano natin nasabi na unang nasulat ang Marcos? Actually, ang mga scholar, meron silang tinatawag na Markan priority. Yun yung foundational concept nila ng mga scholar, ng mga New Testament scholar na nagsusupport ng ebidensya o nagbibigay ng ebidensya na ang Mark ang unang nasulat. 3 bagay yon. 3. Una, yung textual agreement. Pangalawa, editorial reduction. And then, pangatlo, yung length and yung detail. So, explain ko lang ng konti. Bakit natin nasabi na ang unang nasulat sa New Testament ay ang Mark? Una, yung textual agreement. Kasi, nearly 80% ng Mark verses appears in Matthew and about 65% appears in Luke. When Matthew and Luke differs in their order of events, they almost always agree with Mark's sequence. Ano ibig sabihin nun? 80% of Mark's verses makikita natin saan? Sa Matthew. At sa Luke naman, 65%. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nung sumusulat si Matthew, nag-exist na ang Mark. Isa sa mga naging reference ni Matthew sa pagsulat niya ng Book of Matthew, ng Gospel of Matthew, ay ang Book of Mark. Ganon din Si Luke. Hindi sa kinopya, may reference lang nila. Okay? Di ba ganun din naman tayo? Kapag gumagawa tayo ng thesis, may mga reference tayo. At mapapansin natin, sabi pa dito, when Matthew and Luke differs from their order of events, they almost always agree with Mark's sequence. Kapag may hindi pagkakasundo, mapapansin nyo, pag nagbabasa kayo ng Synoptic Gospel, pag sinabing Synoptic Gospel, ito yung 3, Matthew, Mark, Luke. Okay, yun ang Synoptic Gospel. Mapapansin nyo, kapag nagbabasa kayo ng Matthew and Luke, may mga time na may disorder na mapapansin tayo, pero hindi sila sumasalungat saan? Sa order or sequence ni Mark. Pangalawa, yung editorial reduction.
Matthew and Luke frequently smooth out Mark's difficult Greek grammar, improve his awkward phrasing, and clarify potentially confusing theological statements. It is far more likely that they refine his rap or rapper draft than he intentionally degraded their smoothest prose. So, ibig sabihin nun, mapapansin nyo, sa Greek rendering, may mga awkward na phrases si Mark na pagdating kay Matthew and Luke, okay na siya. Kasi si Mark ay isang Hudyo. At, di ba, ganun din naman tayo? Kapag sumusulat tayo minsan ng English, minsan may pagkabarok, di ba? Ewan ko lang kung mahusay kayo sa English, sa grammar. May mga time na wrong yung grammar natin. Very wrong. Pero pagdating, ganun ang nangyari dito sa Synoptic Gospel. May mga part na rap or hindi smooth ang Greek grammar ni Mark, pero pagdating kay Matthew and Luke, okay na. Inayos niya na. Kumbaga, yung mga barok na sentences ni Mark, pagdating sa Matthew and Luke, okay na siya. Kaya nasabi natin na unang nasulat, sino? Si Mark. And then yung haba, pangatlo, yung length and details. Ang Mark, again, ang pinakamaiksi sa lahat ng gospel. 16 chapters lang siya. Napakiksi. Kaya nga kung gusto nyo magbasa ng gospel, unahin nyo basahin ang Book of Mark. Kasi hindi kayo masyadong mainip. Pero dapat pag Christian tayo, hindi na tayo naiinip pagbasa ng Bible, di ba? Naalala ko yung sinabi ng isang preacher. Sabi niya, the Bible is boring. Yes, the Bible is boring sa mga hindi mananampalataya, sa mga unregenerate. Ibig sabihin, maboboring ka talaga sa pag-aaral ng Biblia kung ikaw ay hindi nananalig kay Kristo. Totoo naman yun. Pero ito, tuloy tayo. Yes, unang naisulat ang aklat ng Mark. Okay na tayo dun, ha? I hope na clear na tayo dun. Pero alam nyo ba na wala tayong makikitang pangalan or pangalan ng author o ng sumulat dito sa gospel o yung second gospel na makita natin sa New Testament. Hindi katulad ng mga epistle. Di ba pag nagbabasa tayo ng epistle, ano sabi? Kadalasan, pag si Paul, ano sasabihin ni Paul? Paul, servant of Christ. Or sa mga ibang gospel, di ba? Pinapahayag nila kung sino sila. Si James. Pero ito, si Mark, o sa mga gospel, hindi lang kay Mark, ha? Sa Matthew, Mark, and then Luke and John, walang pangalan na naka-indicate doon. Meaning, anonymous ang mga author ng gospel. Diba, pag tayo magsusulat, lalagay natin yung pangalan natin, Arthur. Diba, kung sino yung sumulat. Pero dito sa gospel, anonymous. Ang question, ito, bakit anonymous ang mga writings ng gospel? Again, hindi lang sa Mark, maging sa Matthew, Mark, Luke, and John, anonymous. Pag sinabing anonymous, hindi in-indicate kung sino yung author. Ang question, bakit anonymous? Some suggest that dahil merong matinding persecution, hindi na nila nilagay. Pero hindi natin mapapatunayan yun. Pero totoo naman talaga na may persecution. Pero hindi natin mapapatunayan na natatakot kasi ako, kaya hindi ko na nilagay. Hindi natin maano yun. Pero, ito yung mas reasonable na comment ng mga theologian. Sabi ng ilang mga theologian, hindi na nilagay yung pangalan ng author o hindi na nilagay ng writer yung pangalan niya sa gospel. Why? Dahil hindi na kailangang
isulat. Bakit? Very common knowledge na sa kanila, very common knowledge na sa kanila kung sino yung nagsulat. Parang kapag may sinulat ako, pag kilala nyo na ako, oh, sulat na yan. Pastor Art yan. Okay? O, sulat yan ni Praise. We can say na nung early church, hindi na kailangan isulat yung kanilang mga pangalan kasi alam na nila kung sino yung mga sumulat. Very common knowledge na during their time. And malamang sa malamang din, yung lack of identification ay also due to the fact that, dito tayo kay si Mark, at yung iba pang mga writers ng gospel, hindi kasi nila iniisip nasa kanila yung gospel. Kasi, mapapansin nyo doon pa lang sa Mark chapter 1 verse 1, ang sabi doon, good news of Jesus Christ, the Son of God. Hindi nakalagay doon na na good news of Mark. Kasi, hindi naman good news ni Mark yun eh. Good news yun ni Jesus Christ. Kaya nga mapapansin nyo, sa mga title ng New Testament na nakalagay doon, the good news according to Matthew, the good news according to Mark, the good news according to Luke, the good news according to John. Hindi nakalagay doon the good news of Mark, the good news of Matthew. No, hindi. Kaya malamang sa malamang, hindi talaga nilagay ng mga gospel writer kung anong pangalan nila kasi ayaw nilang i-claim yung praise para sa kanila. Dahil sila yung sumulat. Dahil ang gospel na ito ay hindi nila gospel, kundi gospel ni Jesus Christ. So tanong, paano natin naman nalaman kung sino ang sumulat ng mga gospel account? Again, di ba, anonymous. Hindi nakalagay kung ano yung pangalan. Pero tanong, paano naman nila nalaman? Walang pangalan, tapos alam nila. Paano yun? Actually, hindi naman tayo nang hula kung sino. Siguro si Mark to. Siguro si Matthew ang sumulat nito. Feeling ko, si John. Hindi. Hindi ganoon ang mga hindi ganoon ang mga scholar natin. Merong ebidensya kung bakit natin nasabi na na si Matthew ang sumulat ng Matthew, si Mark ang sumulat ng Mark, si Luke ang sumulat ng Luke. So, bigyan ko lang kayo sa 2nd century, pag sinabing 2nd century, 100 AD pataas. 2nd century. Meron silang mga tatlong basihan. Hindi lang naman tatlo, maraming basihan. Pero I will give 3 things na ginagawa nilang basihan para masabi kung sino kung sino yung author. Una, meron silang tinatawag na internal clues. Ano ba to? For example, the Gospel of Luke and the Book of Acts are written by the same unnamed person. By looking at the passage in Acts, where the author travels with Paul, and comparing it to Paul's letters, early Christians the author was likely Luke and Luke the physician. So, ito merong internal, pag sinabi internal, doon sa libro, merong kang clues na mapapansin. Yes, walang sinabing claim kung sino yung sumulat, pero ito mapapansin nyo. Halimbawa yung kay Luke. Kasi po ito yung Luke saka yung Acts, isa lang po ang author niyan. Si Luke.
Alam niyo po, dati, magkasama talaga ang Book of Luke sa kayong Acts. Kasi isa lang yung author niyan eh. Si Luke. Tanong, paano natin nasabi? At hindi nilagay ni Luke kung sino yung sumulat, kung sino siya. Kung sino yung sumulat. Pero ito, mapapansin natin, kapag gumagamit yung author kapag gumagamit siya ng we, sinabing we, ito ay first person plural na pronoun. Pag gumagamit siya ng we travel with Paul. At kung i-compare natin sa epistle, sino yung natirang kasama ni Paul? Walang iba kundi si Luke. Kaya the scholar, and we are also conclude that the Gospel of Luke and Acts, ang author niyan walang iba kundi si Luke. Ganun din sa ibang mga gospel, merong mga indication. And meron ding ang tawag nila dito, pangalawa, the lesser names argument. Ang mga historian, especially sa early church, alam niyo po ba, kung pipili ang mga early fathers natin o early church father natin o second century church father natin ng pangalan ng author sa gospel, alam niyo po ba, hindi nila pipiliin sino? Si Luke saka si Mark. Alam niyo kung bakit? Halimbawa, merong 4 na gospel. Alam niyo po ba, kung gagawa lang ng istorya ang mga church father natin kung sino yung sumulat, kung sino yung author, kung i-invento lang sila kung sino yung sumulat ng gospel, alam niyo po ba, hindi nila pipiliin yung pangalan ni Luke at ni Mark. Alam niyo kung bakit? Dahil si Luke saka si Mark, hindi sila kasama sa inner circle ng disciple ni Jesus Christ. At si Matthew at si Mark, hindi talaga sila ganon ka-eyewitness talaga. Especially si Luke. At si Luke, lalo na si Luke. Si Luke, hindi siya Hudyo. Kaya, kung i-invento ka at gusto mo mapaniwala, di ba, pag gagawa ka ng istorya, syempre gagawin mo yung paniwala. Kung invento ka lang ng istorya at gusto mo lang mapaniwala ang mga marami, hindi mo pipiliin sino? Si Mark at si Luke. At yung argument na yon ang magpapatunay na kaya pinili ng mga church father natin, early church father natin, si Mark saka si Luke, ay dahil merong significant historical event na naka-tie up sa mga tao na ito. Okay? Then pangatlo, yung the beloved. Sa Book of John, mapapansin nyo, laging sinasabi, kasama pa rin naman to sa internal clues. Pag magbabasa kayo ng Gospel of John, yung author sabihin niya, ini-indicate niya yung sarili niya bilang minamahal ng Panginoon, beloved of Jesus Christ. At syempre, alam naman ng mga church father natin na ang pinaka-close, isa sa pinaka-close na disciple ni Jesus Christ, walang iba kundi sino? Si John. Kaya nga, di ba, yung merong painting si Leonardo da Vinci. Yung pinint niya yung Last Supper. Sino yung nakahilig doon kay Christ? Walang iba kundi sino? Si John. John, son of Zebedee. At hindi lang yan meron din tayong mga ebidensya ng mga second century church father natin na patunay, focus tayo dito kay Mark, patunay na na si Mark ang sumulat ng Mark. O si Mark ang sumulat ng second gospel.
Bagamat una siyang nasulat. Kasi yung ano niya eh, yung pagkasunod-sunod eh. Si Papias, Bishop ng Hieropolis, nagpapatunay na ano, si Mark ang sumulat ng second gospel. Si Justin Martin, hindi si Justin Bieber. Justin Martyr, year 150 AD, nagpapatunay na ano, si Mark ang sumulat ng second gospel. Si Irenaeus, 185 AD, nagpapatunay na ang second gospel, si Mark ang sumulat. So, again, hindi lang tayo nag-iimbento na si Mark ang sumulat. Hindi tayo nang hula. Baka isipin, hula-hula lang kasi. Alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao dinidisprove ang Biblia. Sabihin nila, fairy tale lang yan. Anong fairy tale? Sabihin nila, si Jesus Christ, hindi naman talaga totoong nag-exist yan. Alam nyo ba, ang Biblia, hindi siya once upon a time. Ang Bible, historical event yan. Historical writing yan. Hindi lang yan, yes, divine writing yan, pero naka-tie up ito saan? Sa history. Kaya nga, di ba, ano tawag sa ano natin? Sa kaligtasan natin? Redemptive, history. Hindi ito yung kaligtasan natin, naka-tie up saan? Sa history. Hindi ito hindi ito gawa-gawa lang. Hindi ito invento. Meron tayong mga eyewitness, meron tayong mga patunay. Pero itong question ito naman. Okay. Ang unang nasulat, walang iba kundi ang Book of Mark. At I hope na klaro na sa inyo na si Mark ang sumulat ng second gospel. Kung hindi pa, ulitin ko ulit. Ngayon naman, kasi diba, si Mark, hindi siya eyewitness. Halimbawa ganito. Ang question ngayon, kung si Mark hindi siya kasama sa disciple ni Jesus Christ, paano niyang nasulat yung mga events? Halimbawa ganito. Yung kay John the Baptist. Di ba bago mag-ministry si Jesus Christ, sino yung tinawag ng Panginoon para mag-prepare ng daan ni Jesus Christ? Walang iba kundi sino? Si John the Baptist. Di ba? Pero tanong, paano nasulat ni Mark yun? Hindi niya naman nasaksihan si John the Baptist. And yung mga events sa buhay ni Jesus Christ, yung mga preaching ni Jesus Christ, kung hindi naman siya eyewitness, paano niya nasabi? O paano niya, ano yung reference ni Mark at nasulat niya yung mga yun? Yung mga pagpapagaling ni Jesus Christ ng mga may karamdaman, paano nasulat niyo yun? Si Mark. Kung hindi naman nakita ni Mark, paano nga kaya? Alam niyo po ba na isa sa pinaka naging close ni Mark na disciple ni Jesus Christ, walang iba kundi si Peter. At si Peter, ang reference naman ni Peter, walang iba kundi si Mary, ang mother ni Jesus Christ. Kaya may basis, okay? Again, si Mark, hindi siya nanghula ng mga event. Kundi meron siyang mga reference. Kaya, mapagkakatiwalaan ba si Mark na sumulat ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus Christ? Yes, bakit? Kasama niya sino? Si Peter. At hindi lang si Peter. Actually, nakasama din siya ni Paul. Pero ito Yes, unang nasulat ang Book of Mark at ang sumulat ng second gospel si Mark. At mapagkakatiwalaan natin si Mark sa kanyang sinulat. Pero ito, sino ba si Mark? Sino ba si Marcos? Kaya sabi ko sa inyo, diba? Sabi ko sa inyo, hindi natin matatalakay itong verse 1, pero
kikilalanin natin kung sino si Mark. Mahalaga ba to? Siyempre, para makilala natin kung sino yung sumulat. Kung sino yung writer. Again, sino ba si Mark? Si Mark ay tahimik lang. Si Mark, sino ba? Actually, meron dalawang pangalan si Mark. John Mark. JM, tama, JM. John Mark. Bakit John Mark? Yung John, yun ay ang kanyang Hebrew name. At yung Mark, yun na yung kanyang Greek name. Kasi, nung ancient time, dahil nga ang Israel, nasakop ng mga Greco-Roman, o ng mga Romano, lagi sila nakikipag-communicate sa mga Romano, at ang gamit nilang language, Greek. Di ba parang sa atin? Meron tayong Filipino name, meron din tayong name natin mismo. Tayo may tinatawag tayong nickname, palayaw. Pero hindi naman ganoon hindi ganoon. Kasi mahirap kasi makipag-communicate sa mga banyaga kapag hindi banyagang pangalan yung gamit mo. Kaya si Mark, dalawa yung kanyang pangalan. Jan para sa mga Hudyo, and then Mark para sa mga Grego. So, si Mark, yung kanyang pamilya, yung kanyang ina, ay mayroong pangalan na Maria. Again, very common na pangalan na Maria, di ba? Maging ang nanay nga ni Jesus Christ, Maria rin. At si Maria ay, nanay ni Mark, ay merong malaking bahay sa Jerusalem. At ang bahay na ito, yung bahay nila, ito yung naging sentro ng pagtitipon ng mga Kristiyano. Traditionally, yun ang pinapaniwalaan natin. At dito din, posibleng naganap yung huling hapunan o Last Supper ni Jesus Christ. Medyo may kaya yung pamilya ni Mark. Kasi malaki yung bahay nila, pwedeng mag-gather. At doon nag-gather yung mga early church. At etong si Mark, nakatulong siya sa unang missionary journey ni Paul at ni Bernabe. Si Paul and Bernabe, isinama nila si Mark bilang katuwang sa kanilang first missionary journey. Pero ito nangyari. After nung sinama nila si Mark, ni Paul at ni Bernabe, dumating yung time na itong si John Mark umatras sa kanilang missionary journey. Nag-back out. Biglang humiwalay. At bumalik saan? Sa Jerusalem. Wala tayong firm na reason kung bakit umalis o nag-back out si John Mark. Pero maaaring ang dahilan niya na homesick siya, natakot siya sa panganib, o pwedeng ganon, o hindi pagkakasundo sa mga desisyon sa mission. At dahil doon, alam nyo ba, dahil biglang iniwan ni John Mark sila Paul at si Bernabe, naging cause pa yon ng pag-aaway o hindi pagkakasundo ni Paul at ni Bernabe. Gustong isama ni Paul o gustong isama ni Bernabe si Mark, pero ayaw isama ni Paul. Kaya yun ang naging rason kung bakit naman si Paul at si Bernabe naghiwalay. Kaya nung dumating yung time, gano'n naman sa di ba, sa ministry. May mga time kahit mga Kristiyano hindi nagkakasundo. Diba? Effort naman yun. May mga time yung mga Kristiyano, katulad dito kay Mark,
Maaari pinanghinaan siya ng loob, natakot siya sa persecution, hindi katulad ni Paul, di ba? Bakbak, kung bakbak si si Paul eh. Maaari po pwede nating sabihin na si Mark medyo nanlupaypay, nanghina, hindi sanay sa ganong battle, at natakot siya, umuwi siya, bumalik siya sa Jerusalem. Dahil doon, naging cause pa ng pag-aaway ni Paul at ni Bernabe at naghiwalay patuloy sila Paul at Bernabe sa kanilang missionary journey. At naging kasama na lang ni Paul, walang iba kundi sino? Si Luke. Pero ito, tanong, nanatili bang hindi magkasundo si Mark at si Paul? Tatingin nyo, nanatili ba silang magkaaway? Tayo, di ba? May mga ka-churchmate tayo, minsan hindi natin nagkakasundo. Nananatili ba dapat? O dapat bang manatili? Na hindi magkasundo? Kaya maganda rin tong aralin yung buhay ni Mark. Pero alam nyo ba, dumating yung time, nagkaroon ng restoration between Paul and Mark. Dahil naging kasama rin ni Pedro, si Mark, tinuri nga rin ni Pedro na si Mark ay parang anak niya na, itong si Marcos, nung siya ay nasa Roma. At pagkalipas ng panahon, nagbago yung tingin ni Pablo kay Marcos nung nakasama ni Pedro. Dahil marahil, nung kasama ni Peter, si Mark, na-disciple din siya, natuto din siya, at nagbago din yung kanyang pagkatao. Kaya mahalaga pa din yung nagpapadisciple, di ba? Ito, kagandahan kay Mark, nagpa-disciple pa din. Mahirap pag ayaw na magpa-disciple. At ano nangyari? Alam nyo ba, sa pinakahuling sulat ni Pablo, ano ba yung pinakahuling sulat ni Pablo, ni Paul? Ang pinakahuling sulat ni Pablo, walang iba kundi ang 2 Timothy. Alam niyo ba kung ano sinabi niya doon? Sabi niya doon, binanggit niya na si Marcos ay malaki ang naitulong sa kanyang ministeryo. Kaya inihiling niya pa na dalhin si Marcos sa kanya. Dahil kapaki-pakinabang sa kanyang ministeryo. Bago pugutan ng ulo si Paul, ni-request niya na papuntahin sa kanya si Mark. Kaya mapapansin natin, nagkaroon ng restoration between Paul and Mark. At itong si Mark, dumating yung time, nag-mission siya sa Alexandria, at sabi sa tradisyon, siya ay naging bishop doon at namatay bilang isang martir. Okay? Pag sinabing martir, hindi ito yung kasi pag ang iniisip natin pag sinabing martir, martir sa pag-ibig. Hindi, pag sinabing martir o martyr, ito yung mga tao na nagbuwis ng buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Si Mark ay namatay, ibinuwis yung buhay alang-alang sa gospel. Sana ganun din tayo. Nakakalungkot, may mga taong namatay dahil sa mga nonsense na kaparaanan, di ba? May mga namatay kasi nakipag-away sa kalsada, di ba? Away ng sasakyan, di ba? Na-overtaken, nagalit, di ba? Meron nagiinuman, nagkasaksakan, namatay sa mga walang kakwenta-kwenta ng mga bagay.
Pero tayo bilang isang mananampalataya, dapat hindi tayo mamatay ng gano'n. Okay? Dapat tayo bilang isang mananampalataya, yung buhay natin magamit saan? Sa gospel. At kung tayo man ay pumanaw, maging kapakipakinabang saan? Sa Panginoon. Again, sabi niya, no, pagkakaalala ko, sabi ni Paul, for me, to live is for Christ, and to die is gain. I hope na meron tayong natutunan sa buhay ni Mark. Sa buhay ni Mark, merong pagkakamali, hindi naman tayo, meron tayong pagkakamali, pero kaganda meron restoration. May mga time na malalayo tayo sa Panginoon, pero may time na babalik at babalik tayo kung talaga tayo ay pinili ng Panginoon at tayo totoong nananampalataya. At darating yung time na dapat kung tayo ay totoong mananampalataya, willing tayong ialay yung ating buhay alang-alang sa gospel. Kaya ang challenge natin sa ating pagtatapos, willing ba tayo na mag-suffer at ialay natin yung ating buhay alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa gospel? Yun ang challenge natin ngayong oras nito. So I hope na tayo ay mahamon, ma-challenge sa ating pinag-aral. Next week, part 2 ng ating introduction dito sa Book of Mark. Aaralin na natin yung verse 1. So let's all stand up. Let's pray. Tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa aming napag-aralan. Salamat sa pagkakataon na kami ay natutunan yung mga salita. Dalangin namin na patuloy pa po kaming turuan at sa ganun patuloy pa kami lumalim sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tawagin ko si Praise.